Lolo, maganda po ang resulta ng test ninyo. Bumalik na lang po kayo sa susunod na taon. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang 78 taong gulang na si Lolo Armando Reyes ay umuwi ngunit isang linggo makalipas ay pumanaw. Magandang araw, ako po si Dr. Rodrigo Lim, isang espesyalista sa geriatric medicine sa loob ng 40 taon. Pumanaw si Lolo dahil mismo sa test na iyon na taon-taon niyang ginagawa para daw maiwasan ang cancer. Ang pagsusuri pa mismo ang kumitil sa kanyang buhay. 8 sa 10 doktor ang sumagot na hindi nila ipapagawa sa kanilang mga magulang na lampas 70 anyos ang pagsusuring ito. Simple lang ang dahilan, ang pagsusuri mismo ay nagpapataas ng panganib ng kamatayan. Sa Cebu, ang 76 taong gulang na si Lola Elena Cruz ay pinayuhang magpa-opera dahil sa isang test na nagkakahalaga ng aw 50 papo pero pinigilan ko siya. Ngayon malusog siyang umaakyat ng bundok. 5 bagay lang ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ang mga pagsusuri na hindi dapat gawin kapag lampas 70 na. Lalo na ang numero 1, ito mismo ang test na ginawa kay Lolo Armando Reyes. 7 sa 10 tao ang kumukuha nito pero sa Amerika, opisyal na panuntunan na itigil ito para sa mga edad 75 pataas. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, hindi na manganganib ang buhay ninyo dahil sa mga hindi kinakailangang pagsusuri. Mabubuhay pa kayo ng 10 ding taon ng mas malusog. Kung pipindutin ninyo ang subscribe at like, kayo ang unang makakatanggap ng mga katotohanang itinatago ng mga ospital. Sa comments, pakipindot ang pito kung lampas 70 na kayo at 2 kung hindi pa. Simulan na natin mula sa ikalima. Ang ikalima ay ang urinalysis o pagsusuri sa ihi. Mas partikular ito ang pagsusuri para sa bakterya sa ihi na ginagawa kahit wala namang anumang sintomas. Sa kapat-taon kong pagtingin sa mga pasyente, isa ito sa mga pinaka-nakapanghihinayang na pagsusuri. Bakit kaya? Sasabihin ko sa inyo ngayon. Mga kaibigan, kapag nagpapa-check up kayo, kumukuha sila ng ihi ninyo. Tapos ganito ang nakasulat sa resulta, may nakitang bakterya sa inyong ihi, nagugulat kayo, di ba? Ang ospital ay magre-reseta ng antibiotics. Sinasabi nila, inumin niyo po ito at gagaling kayo. Pero may patibong dito. Tinatawag ko itong pag-istorbo sa mga tahimik na mikrobyo. Kapag lampas 70 na normal lang na may bakterya sa ihi, 4 sa 10 matatanda ang namumuhay nang may bakterya sa kanilang ihi. Pero namumuhay sila nang walang anumang problema. Dahil ang mga bakteryang iyon ay tahimik lang na nabubuhay. Ngunit, ano ang mangyayari kapag uminom ka ng antibiotics? Magagalit ang mga mababait na bakterya. Sinusubukan niyo akong patayin kaya't lalo akong magpapalakas. Parang isang mahinang damo na kapag nakaligtas sa herbicide lalong tumitibay at lumalago. Isang nakakagulat na resulta ng pag-aaral ang lumabas sa isang American Medical Journal, kapag ang isang senior citizen na edad 75 pataas ay uminom ng antibiotics kahit walang sintomas makalipas ang 1 taon, magkakaroon ng mga bakteryang hindi na tinatablan ng gamot sa kanilang katawan. Gaano karami ang dadami? 4 na beses pa. Para mas madaling maintindihan, sabihin nating nakakita kayo ng isang ipis sa bahay. Kung hahayaan nyo lang, tahimik lang siyang mamumuhay. Pero paano kung mag-spray kayo ng pamatay insekto, magiging isang super ipis ito na hindi na namamatay sa gamot. Sa oras na kailanganin nyo talaga ang gamot para sa isang malaking problema, hindi na to tatalab. Ito ang kwento ni Lola Remedios Santos, 78 taong gulang mula sa Pampanga, noong tagsibol ng nakaraang taon. Pumunta si Lola sa ospital dahil medyo malabo raw ang kanyang ihi. Wala siyang lagnat o sakit dahil lang medyo madilim daw ang kulay nito. Nag-urinalysis ang doktor at may nakitang bakterya. Kaya nagreseta siya ng antibiotics. Masunuring ininom ni Lola ang gamot sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ng 3 buwan, nagpa-check up ulit siya. May bakterya na naman. Nagreseta ulit ng antibiotics ang doktor. Ininom na naman ito ni Lola. Pagsapit ng taglagas, nagpa-test ulit siya at may bakterya pa rin. Uminom siya ng pangatlong antibiotic. Sa loob ng 1 taon, 3 beses siyang uminom ng antibiotics. Ngunit noong taglamig ng nakaraang taon, nagkaroon si Lola ng totoong cystitis o impeksyon sa pantog. Sa pagkakataong ito, sobrang sakit talaga. Umakyat ang lagnat niya hanggang 39 degrees Celsius at sa tuwing umiihi siya parang sinasaksak ng kutsilyo sa sakit. Nagmamadaling pumunta si Lola sa ospital. Nagreseta ang doktor ng antibiotics. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, hindi pa rin bumababa ang lagnat niya.
Hindi na tumatalab ang gamot. Pinalitan ng doktor ang gamot sa pangalawang uri ng antibiotic. Hindi pa rin tumalab. Sa pangatlong gamot na lang siya bumuti. Nagdusa si Lola sa loob ng 1 linggo. Nang lumapit siya sa akin, tiningnan ko ang kanyang istorya ng mga reseta. At sinabi ko sa kanya, Lola, hindi niyo po pala kailangang inumin ang mga gamot na yon. Ang 3 beses na pag-inom ninyo ng antibiotic sa loob ng 1 taon ang naging lason pa sa inyo. Napaluha si Lola. Dok, hindi ko po alam. Akala ko po kailangan kong inumin dahil galing sa ospital. Ito mismo ang patibong ng 5 pagsusuri ang urinalysis. Kapag walang sintomas at uminom ka ng antibiotics dahil lang may nakitang bakterya, hindi natatalab ang gamot kapag talagang nagkasakit ka na. Kaya ano ang dapat nating gawin? Simple lang. Una, kung wala kang lagnat at hindi masakit kapag umiihi, baliwalain ang resulta ng test. Huwag pansinin kung anuman ang numerong lumabas. Ikalawa, uminom ng tubig. Sapat na ang isang malaking bote, mga 2 litro sa isang araw. Natural na mailalabas ang mga bakterya. Ang tubig ang pinakamahusay na gamot. Ikatlo, pumunta lang sa ospital kapag may tunay na sintomas. Kapag may lagnat at masakit, doon ka lang uminom ng antibiotics. Hindi kailangang uminom ng maaga. Kaya tandaan, kapag lampas 70 ka na at nagpa-urinalysis at may lumabas na bakterya, kung wala namang lagnat o sakit, huwag uminom ng gamot. Tubig lang ang inumin. Kung ganito na ang 5, mas nakakagulat ang 4. Ito ang test na taon-taon ginagawa ng 8 sa 10 tao. Ang 4 ay ang electrocardiogram o ECG test. Mas partikular ito, ang paulit-ulit na ECG na ginagawa taon-taon kahit walang sintomas. Tinatawag ko itong paulit-ulit na pagbubukas ng takip ng makina. Ano ang mangyayari kung ang makina ng sasakyan ay maayos naman pero palagi mong binubuksan ang takip para tingnan, mas lalo itong masisira. Ganon din sa puso. Mga kaibigan, kapag nagpapa-check up kayo, kinukuhanan kayo ng ECG. May mga idinidikit na parang suction cup sa dibdib ninyo. Habang nakahiga, may tunog na bip 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 at may lalabas na papel. Iyon ang ECG. Ngunit minsan, ganito ang lumalabas sa resulta. Irregularidad sa ECG. Nagugulat kayo, di ba? Sinasabi ng doktor, mukhang kailangan po ninyo ng karagdagang pagsusuri. Dito na nagsisimula ang bangungot. Opisyal na inanunsyo ng American Medical Community noong 2024 na wag nang gawan ng ECG ang mga taong walang sintomas. Bakit? Dahil ito ay isang sinungaling na pagsusuri. Kapag lampas 70 na 4 sa 10 tao may abnormal na resulta sa ECG, ngunit sa kanila, ilan kaya ang may tunay na sakit sa puso? Wala pa sa 1 sa 10 tao. Ang natitirang 9 ay malusog, pero lumabas na may problema. Para mas madaling maintindihan, sabihin nating may fire alarm. Pero sa 10 beses na tumunog ang alarm na ito, 9 ay peke. 1 beses lang may totoong sunog. Tatawag ka ba ng bumbero sa bawat pagtunog? Hindi, di ba? Pero sa ospital tumatawag sila. Kapag may abnormalidad sa ECG, agad silang lumilipat sa susunod na test stress, test heart, ultrasound, coronary CT scan. At kahit ang pagpasok ng kamera sa daluyan ng dugo. At sa prosesong iyon, kapag may nakita, irerekomenda nila ang paglalagay ng stent. Ito ay isang operasyon kung saan naglalagay ng parang maliit na kulambo sa daluyan ng dugo. Ito ang kwento ni Lolo Teodoro Garcia, 74 taong gulang mula sa Cavite. Noong tag-araw ng nakaraang taon, nagpa-check up si Lolo. Hindi masakit ang dibdib niya at hindi rin siya hinihingal. Karaniwang taunang check up lang. Lumabas ang resulta ng ECG, irregularidad sa ECG. Sabi ng doktor, magpa-stress test po tayo. Tumakbo si Lolo sa treadmill. Pero lumabas na naman na may problema. Ang sumunod ay ang coronary CT scan, isang test na nagkakahalaga ng gaan 50,000. Lumabas ang resulta, makipot po ang daluyan ng inyong dugo. Kailangan ninyong magpa-angiogram. Ang angiogram ay isang pagsusuri kung saan nagpapasok ng tubo sa daluyan ng dugo sa binti hanggang sa puso. Natakot si Lolo pero ginawa niya. Ang resulta, 50% po ang bara sa daluyan ng dugo. Maglagay na po tayo ng stent. Doon mismo sumailalim si Lolo sa stent procedure.
3 araw siyang naospital at umabot sa 250,000 ang gastos. Ngunit pagkalabas, lumapit siya sa akin. Dok, walang pinagbago kumpara bago ang operasyon. Hindi naman masakit noon at hindi rin masakit ngayon. Bakit po ako inoperahan? Tiningnan ko lahat ng resulta ng test ni Lolo at nagalit ako. Mula pa sa simula, wala namang sintomas si Lolo. Hindi siya nasasaktan kapag umaakyat ng hagdan at okay lang siya kapag nag-eehersisyo. Sinabi ko kay Lolo, kung hindi lang po kayo nagpa-ECG, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Hindi sana kayo gumastos ng 4,000 at nabibo. At hindi sana binutasan ang binti ninyo. Napayuko si Lolo. Dok, sinunod ko lang po ang sinabi ng ospital. Ito mismo ang patibong ng ika-4 na pagsusuri ang ECG. Kapag ginawa ito ng walang sintomas, magbibigay ito ng maling resulta at mahuhulog ka sa walang katapusang mga pagsusuri. At sa huli, mapapasailalim ka pa sa isang hindi kinakailangang procedure, kaya ano ang dapat nating gawin? Una, kung walang sintomas, hindi kailangan magpa-ECG. Kung hindi masakit ang dibdib, hindi hinihingal at okay lang kapag umaakyat ng hagdan, laktawan ito. Ikalawa, sa medical check-up consent form, kung may ECG markahan ito ng X, sabihin ninyong hindi ito kailangan. Ikatlo, magpa-test lang kapag may tunay na sintomas. Kapag sumisikip ang dibdib habang umaakyat ng hagdan, sobrang hingal o pinagpapawisan ng malamig, doon ka pumunta sa ospital. Sa pagkakataong iyon, kailangan talagang magpa-ECG. Kaya tandaan, kapag lampas 70 na at walang anumang sintomas, huwag magpa-ECG. Huwag gawing pasyente ang isang malusog na puso. Ang hanggang ika-4 ay mild pa lang. Mula sa ika-3 dito na talaga magbabago ang buhay. Lalo na ang ika-3, isang litrato na nagkakahalaga ng 50,000 ang magdadala sa iyo sa operating table. Sa mga may sakit sa likod, makinig ng mabuti. Ang ika-3 ay ang back MRI test. Mas particular ito ang MRI na ginagawa agad kahit kaunti lang ang sakit sa likod. Tinatawag ko itong laro ng paghahanap ng kulubot. Kapag may kulubot ka ba sa mukha, pupunta ka agad sa isang plastic surgeon. Hindi, di ba? Dahil natural lang yan habang tumatanda. Ganon din sa likod. Mga kaibigan, kapag medyo masakit ang likod ninyo at pumunta kayo sa ospital, sasabihin ng doktor, magpa-MRI po tayo. At doon gagastos kayo ng 50 para sa isang test. Papasok kayo sa isang parang bilog na tunnel at hindi gagalaw sa loob ng 30 minuto. Lalabas ang resulta. May nakausling disc po. Magugulat kayo, di ba? Sabi ng doktor, kailangan nyo pong pag-isipan ng operasyon. Pero may malaking sikreto dito. Nag-publish ang American Spine Society ng resulta ng isang pag-aaral noong 2023. Kumuha sila ng 100 taong lampas 60 anyos. Ang mga taong ito ay walang anumang sakit sa likod. Sila ay malulusog na individual. Ginamitan sila ng MRI. Ano kaya ang resulta? Sa 100 tao, 97 ang na-diagnose na may disc protrusion o nakausling disc. Pero hindi naman sila nasasaktan. At heto pa ang mas nakakagulat. Sa 97 na yun, ilan ang talagang nangangailangan ng operasyon? 3 lang. 3 lang sa 100 tao ang nangangailangan ng gamutan. Uulitin ko, sa 100 malulusog na taong walang sakit sa likod, 97 ang magkakaroon ng abnormal na resulta sa MRI. Ngunit sa katotohanan, 3 lang ang may problema. Ang 94 ay hindi kinakailangan mag-alala. Kung gayon, ano ang ipinapakita ng MRI? Ipinapakita nito ang lahat ng sobrang detalyado. Parang kapag tumingin ka sa salamin gamit ang magnifying glass, makikita mo ang mga mancha at pores na hindi mo nakikita noon. Ganon din sa likod, nakikita kahit ang mga hindi na dapat makita. Kaya iisipin ng pasyente, sira na pala ang likod ko. At nararamdaman din ng doktor ang pressure. May nakita sa litrato kaya dapat may gawin. Kaya inirekomenda nila ang operasyon. Ito ang kwento ni Lola Elena Cruz, 76 taong gulang, mula sa Cebu. Noong taglagas ng nakaraang taon, pumunta si Lola sa ospital dahil medyo masakit ang kanyang likod. Medyo naninigas lang daw kapag bumabangon sa umaga. Inirekomenda ng doktor ang MRI. Nagbayad si Lola ng Joe 50,000 at nagpa-test. Lumabas ang resulta. May disc herniation sa L4 at L5. Naiipit ang ugat. Inirekomenda ng doktor ang operasyon. Kung hindi nyo ito gagawin ngayon, baka maparalisa ang mga binti nyo sa hinaharap. Natakot si Lola.
Tinawagan ako ng kanyang pamilya. Kinausap ko mismo si Lola. At tinanong ko, Lola, namamanhid po ba ang mga binti nyo? Hindi po. Nangihina po ba ang mga binti nyo? Hindi po. Hindi po ba kayo makapigil sa pag-ihi o pagdumi? Hindi po. Tiningnan ko ang MRI. At sinabi ko sa pamilya, hindi po kailangan ng operasyon. Kahit may nakausling disc, wala namang sintomas. Ganyan po talaga kapag tumatanda. Nag-alala ang pamilya, Dok, pero nakita po sa litrato, ganito ang sagot ko. Ang litrato ay nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyang kalagayan ng nanay ninyo. Sa ngayon, hindi siya paralisado at nakokontrol niya ang pag-ihi at pagdumi, kaya walang dahilan para operahan. Binigyan ko si Lola ng isang 3 buwang plano. Una, maglakad ng 3 minuto araw-araw. Ikalawa, physical therapy 2 beses sa isang linggo. Ikatlo, iwasan ang pagbuhat ng mabibigat. Naniwala si Lola sa akin at sinunod niya ito. Pagkatapos ng 3 buwan, tinawagan ako ni Lola. Dok, hindi na po masakit. Nakapag-hiking pa nga po ako sa Mount Apo noong weekend. Tinanong ko, Lola, paano po kaya kung nagpa-opera kayo noon? Tumawa si Lola at sinabi, siguro hanggang ngayon nakahiga pa rin ako sa kama. Magtatanong ako sa comments. Kung kayo or may kakilala kayo na pinayuhang magpa-opera sa likod, pindutin ng 1. Kung wala pa, pindutin ng 2. Ito mismo ang patibong ng ika-3 pagsusuri ang back MRI. Dahil sobrang detalyado ng ipinapakita nito ginagawang pasyente ang isang malusog na tao. At dinadala ka nito sa isang hindi kinakailangang operasyon. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, kung hindi naman paralisado ang binti at nakokontrol ang pag-ihi at pagdumi, hindi kailangang magpa-MRI. Ang simpleng sakit sa likod ay normal habang tumatanda. Ikalawa, sa halip na gumastos ng o 50,000 sa MRI, ibili ito ng magandang sapatos na pang-ehersisyo at magpa-physical therapy ng 10 beses. Mas epektibo pa iyon. Ikatlo, magpa-MRI lang kapag may tunay na panganib. Kapag biglang nanghina ang mga binti, hindi makapigil sa pag-ihi o pagdumi o patuloy na namamanhid ang binti, doon ka dapat pumunta agad sa ospital. Kaya tandaan, huwag agad magpa-MRI dahil lang sa kaunting sakit sa likod. Huwag maniwala sa litrato lang. Tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng katawan. Nakakatakot din ang ika-3, di ba? Pero ang ika-2 ay ibang-iba ang antas. Isang patak ng dugo ang maaaring maging dahilan para magsuot ka ng diaper habang buhay. Lalo na sa mga kalalakihan, hinding-hindi nyo ito dapat palampasin. Ang ika-2 ay ang PSA test. Ito ay isang pagsusuri para sa prostate cancer. Hindi lang para sa mga kalalakihan, kundi pati sa mga kababaihang may asawa, kailangan ninyong makinig. Tinatawag ko itong paghinto ng tren para lang makahuli ng pagong. Sasabihin ko kung ano ang ibig sabihin nito ngayon. Mga kaibigan, kapag nagpapa-check up kayo, kinukuhanan kayo ng dugo, isa sa mga sinusuri ay ang PSA. Ito ay isang pagsusuri na sumusukat sa isang substance na galing sa prostate. Kapag mataas ang numero, sinasabing maaaring may cancer. Ngunit minsan ganito ang lumalabas sa resulta. Mataas po ang inyong PSA level. Kailangan ninyong magpa-biopsy. Nagugulat kayo, di ba? Ang salitang cancer pa lang ay sapat na para manghina ang tuhod ninyo. Dito na nagsisimula ang bangungot. Opisyal na inanunsyo ng American Medical Community noong 2023 na wag nang gawin ang PSA test sa mga lampas 70. Binigyan nila ito ng D rating. Ano ang D? Ibig sabihin, wag na wag gawin. Bakit nagkaroon ng malaking pag-aaral ang New England Journal of Medicine? Hinati nila ang 10,000 lalaking edad 75 pataas sa 2 grupo. Isang grupo ang sumailalim sa PSA test at ang isa ay hindi. Pagkatapos ng 15 taon, lumabas ang resulta. Ilan ang namatay dahil sa prostate cancer? Sa grupong nagpa-test 1.4 sa 100 tao. Sa grupong hindi 1.6 sa 100 tao. Halos pareho lang, di ba? Pero may pagkakaiba. Ano ang nangyari sa mga nagpa-opera? Sa grupong nagpa-test, 3 sa 10 tao ang nagkaroon ng incontinence o hindi mapigilang pag-ihi, kailangan na nilang magsuot ng pad. At heto pa ang mas nakakagulat, 5 sa 10 tao ang nawalan ng sexual function.
ganap na nawala. Para mas madaling maintindihan ang prostate cancer sa mga lampas 70 ay parang pagong, napakabagal nitong lumaki. Lumalaki ito ng 1 centimeter sa loob ng 10 taon. Sa kabilang banda, ang ating buhay ay parang isang high-speed train. Mabilis itong tumatakbo at darating sa huling istasyon sa edad na 85. Kaya bago pa man magdulot ng problema ang pagong nakarating na ang tren, kailangan pa bang ihinto ang tren para lang mahuli ang pagong? Hindi. Hayaan na lang. Ngunit ano ang makikita kapag nagpa-test? Makikita ang pagong. Cancer. Kaya iisipin mong kailangan itong hulihin. Kaya nagpapabiopsy, nagpapaopera at sa huli nagbabayad ng malaking halaga, incontinence at pagkawala ng sexual function. Ito ang kwento ni Lolo Cesar Villanueva, 76, taong gulang mula sa Cebu. Noong tagsibol ng nakaraang taon, nagpa-check up si Lolo. Maayos naman ang pag-ihi niya at wala siyang problema. Ngunit ang kanyang PSA level ay 5.2. Ang normal ay mas mababa sa 4.0. Sabi ng doktor, kailangan niyo po magpa-biopsy. Natakot si Lolo pero ginawa niya. Ang biopsy ay isang proseso kung saan tinutusok ng karayom ng 10 beses ang prostate para kumuha ng tissue. 2 araw na may kasamang dugo ang ihi ni Lolo. Lumabas ang resulta. May nakitang cancer. Inirekomenda ng doktor ang operasyon. Kung gagawin niyo ito ngayon, ganap kayong gagaling. Tinanggal lahat ng kanyang prostate. 3 buwan pagkatapos ng operasyon, lumapit siya sa akin. Hindi maganda ang itsura niya. Dok, palaging tumatagas ang ihi ko. Kahit umubo lang ako, lumalabas. Nagsimulang magsuot ng pad si Lolo. Kahit sa gabi, 2 beses siyang nagpapalit. May mas malaki pang problema. Nahirapan si Lolong sabihin ito pero alam ko na. Nawala ang kanyang sexual function. Napaluha si Lolo. Dok, sana hindi na lang ako nagpa-opera. Maayos naman ang pag-ihi ko. At wala akong nararamdaman. Hinawakan ko ang kamay ni Lolo. Lolo, sana napigilan ko po kayo noon. Pasensya na po. Tiningnan kong muli ang resulta ng cancer tissue ni Lolo. Ito ay isang napakabagal lumaking cancer. Isang cancer na hindi magdudulot ng problema kahit pagkatapos ng 10 taon. Kung hinayaan lang sana, malusog pa rin sana si Lolo ngayon. Ito mismo ang patibong ng ika-2 pagsusuri ang PSA test. Nakakahanap ka ng isang mabagal lumaking cancer at sa paggamot nito, sinisira mo ng husto ang kalidad ng iyong buhay. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, kapag lampas 70 na, hindi na kailangan magpa-PSA test. Sa medical check-up consent form, kung may PSA markahan ito ng X. Ikalawa, kung maayos ang pag-ihi at walang nararamdaman mamuhay ng normal, kahit may cancer, mabagal itong lumaki kaya hindi ito magiging problema. Ikatlo, magpa-test lang kapag may tunay na sintomas. Kapag hindi makaihi, may dugo sa ihi o 10 beses o higit pa kang nagigising sa gabi para umihi, doon ka dapat pumunta sa ospital. Kaya tandaan, kapag lampas 70 na, huwag magpa-PSA test, huwag ihinto ang tren para lang makahuli ng pagong. Ang numero 1 ay talagang nakakagulat. At narito na tayo sa numero 1. Ito ay ang colonoscopy. Nakakagulat, di ba? Marami sa inyo ang taon-taong ginagawa ito para daw maiwasan ang cancer. Ngunit kapag narinig ninyo ang paliwanag ko, tatango kayo. Tinatawag ko itong pagsunog ng buong bahay para lang sa isang surot, sasabihin ko kung ano ang ibig sabihin nito ngayon. Mga kaibigan, kapag magpapakolonoscopy kayo, sinisimulan ninyo ang paglilinis ng bituka gabi bago pa man. Umiinom kayo ng 2 litro ng likidong gamot at 10 beses na pumupunta sa banyo. Kinabukasan sa ospital, binibigyan kayo ng anesthesia at pinapapasok ang kamera sa inyong puwit para tingnan ang bituka. Kapag may nakitang polyp, agad itong tinatanggal. Naiwasan ng cancer, sabi nila. Pakiramdam ninyo may mabuti kayong nagawa. Ngunit may malaking patibong dito. Opisyal na inanunsyo ng American Medical Association noong 2024 na itigil ang colonoscopy para sa mga lampas 75. Bakit? Dahil ang panganib ng pagsusuri ay mas malaki kaysa sa panganib ng cancer. Para mas madaling maintindihan, sabihin natin may nakitang polyp sa isang 75 anyos. Gaano katagal bago ito maging cancer? Sa average 10 hanggang 15 taon. Ibig sabihin sa edad na 90, doon pa lang ito magiging cancer. Ngunit ano ang average life expectancy ng isang 75 anyos, 87 taong gulang? Bago pa maging cancer ang polyp, tapos na ang buhay.
Kaya kailangan pa ba itong hanapin? Sa kabilang banda, gaano kalaki ang panganib ng pagsusuri? Nagkaroon ng malaking pag-aaral ang American Gastroenterological Association. Kapag ang isang senior na edad 75 pataas ay nagpa-colonoscopy, isa sa 200 ang mabubutas ang bituka. Isa sa 10 ang mangangailangan ng blood transfusion dahil sa matinding pagdurugo at isa sa 7 ang magiging lito pagkatapos ng anesthesia. Ngunit ano ang tsansa na magkaroon ng colon cancer sa pagitan ng edad na 75 at 85, isa sa 333. Mas mataas ang panganib ng pagsusuri. Uulitin ko, parang sinusunog mo ang bahay para lang sa isang surot. At ang surot na iyon, pagkatapos pa ng 10 taon, mangangagat. Sa panahong iyon, baka wala na tayo sa mundong ito. Ito ang kwento ng ina ng kaibigan ko. Si Lola Corazon de la Cruz, 82 taong gulang. Noong tag-araw ng nakaraang taon bilang regalo, inibook siya ng kanyang anak para sa isang colonoscopy. Tinawagan ako ng junior doctor ko. Doc, ni-reserve ko ang nanay ko para sa colonoscopy, okay lang ba? Nagulat ako. I-cancel mo yan. Agad-agad. Nagtaka siya. Bakit po? Para naman ito sa cancer prevention. Ganito ang sinabi ko, MIGS82, na ang nanay mo, kahit may makitang polyp ngayon, magiging cancer pa yan kapag 95 na siya. Sumigaw siya. Paano kung magka-cancer siya? Ikaw ba ang mananagot, Dok? Kalmado akong sumagot. MIGS, 40 taon na akong doktor. Huwag ka mag-alala, hindi magkaka-colon cancer ang nanay mo hanggang 85. Ang tsansa na mabutas ang bituka niya sa colonoscopy ay 1 sa 200. Ang tsansa na kailanganin niya ng blood transfusion ay 1 sa 10. Alin ang pipiliin mo? Ang bagong doktor sa ospital namin na si Migs ay nag-isip ng matagal at kinansela ang appointment. Ngayon, 84 na si Lola. Malusog siyang namumuhay. 3 beses sa isang linggo siyang pumupunta sa Senior Citizen Center. Paano kaya kung nagpa-colonoscopy siya noon? Kung nabutas ang bituka niya, baka nasa isang nursing home na siya ngayon. Ito mismo ang patibong ng numero 1 pagsusuri ang colonoscopy. Nakakahanap ka ng isang polyp na pagkatapos pa ng 10 taon magiging problema at sa proseso nasasaktan mo pa ang bituka. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin kapag inirekomenda ng ospital ang isang pagsusuri? Bibigyan ko kayo ng 3 tanong. Unang tanong, Dok, kung matutuklasan at magagamot ito sa pamamagitan ng test na ito, ilang taon pa po ang idadagdag sa buhay ko? Kung hindi makasagot ang doktor, hindi ito kailangang pagsusuri. Ikalawang tanong, ilang taon po ang bibilangin bago makita ang epekto ng gamutan? Kung mas matagal ito kaysa sa inaasahang haba ng buhay, wala itong saysay. Ikatlong tanong, kung hindi ko ito gagawin at maghihintay ako ng sintomas, huli na po ba? Kung oo ang sagot ng doktor, hindi ito kailangang gawin ngayon. Isabi ninyo ang 3 tanong na ito sa inyong cellphone. Sa tuwing pupunta kayo sa ospital, itanong ninyo ito. 9 sa 10 beses, ang sagot ay, kung gayon, hindi na po pala kailangan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, kapag lampas 75 na, hindi na kailangan magpa-colonoscopy. Lalo na kung walang dugo sa dumi at hindi malala ang constipation. Ikalawa, gawin lang ito kapag may tunay na sintomas. Kapag may dugo sa dumi, naging signipis ng lapis ang dumi o nabawasan ng 5 kilo ang timbang sa loob ng 1 buwan, doon ka dapat pumunta agad sa ospital. Ikatlo, kapag inirekomenda ang isang pagsusuri, itanong ang 3 tanong. Kung hindi makasagot, nang malinaw ang doktor, maaari kayong tumanggi. Kaya tandaan, kapag lampas 75 na, huwag magpa-colonoscopy. Huwag sunugin ang buong bahay para lang sa isang surot. Uulitin ko ang 5 pagsusuri na tinalakay natin ngayon. 5 urinalysis. Huwag uminom ng antibiotics dahil lang may nakitang bakterya kung wala namang sintomas. Uminom lang ng 2 litrong tubig. 4 ECG. Kung hindi masakit ang dibdib at hindi hinihingal, hindi ito kailangan. Huwag gawing pasyente ang isang malusog na puso. 3-back MRI. Kung hindi paralisado ang binti at nakokontrol ang pag-ihi at pagdumi, hindi ito kailangan. Ibili na lang ng magandang sapatos ang asing 50,000. 2 PSA test. Kapag lampas 70 na, huwag nang hanapin ang cancer na parang pagong. Kung maayos ang pag-ihi, okay lang yan.
Numero 1, colonoscopy. Kapag lampas 75 na, huwag sunugin ang buong bahay para sa isang surot. Kung walang sintomas, hindi ito kailangan. Tandaan lang ang 5 ito. Makakatipid kayo ng hindi bababa sa 50,000 sa mga hindi kinakailangang pagsusuri. At ang mas mahalaga, mapipigilan ninyong gawing pasyente ang isang malusog na katawan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin sa halip na magpa-test? 3 bagay ang irerekomenda ko. Una, ang himala ng 10 piso. Ito ay ang itlog. Nag-aral ang Harvard University noong 2024. Kapag ang isang senior na edad 70 pataas ay kumakain ng 2 itlog araw-araw, napapanatili nila ang 5% na mas maraming muscle mass. Dahil dito nababawasan ng 3 sa 10 tao ang pagkahulog. 2 itlog ay nagkakahalaga ng mga 20 piso sa isang araw. Mas epektibo pa ito kaysa sa isang 50,000 na test. Ikalawa, 20 minutong paglalakad. Inilathala ng British Medical Journal noong 2023. Kung maglalakad ka lang ng 10 minuto araw-araw, mababawasan ng kalahati ang panganib ng kamatayan pagkatapos ng 5 taon. Hindi kailangan maglakad ng mabilis. Dahan-dahan lang. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent. Ikatlo, tawagan ang isang kaibigan. Nag-aral ang Harvard University sa loob ng 18 taon. Ano ang resulta? Ang pinakamalaking salik na tumutukoy sa kalusugan ay ang kalidad ng relasyon. Ang kalusugan ng 5 sa 10 tao ay nakasalalay sa kanilang mga relasyon. Ang pamumuhay mag-isa ay katumbas ng paninigarilyo ng kistim stick sa isang araw. Tawagan ng isang kaibigan ngayon. Ang 3 bagay na ito, 2 itlog, 20 minutong paglalakad at pagtawag sa isang kaibigan, mas magpapalusog ito sa inyo kaysa sa isang 50,000 na test. Sa inyo na nanood ng video na ito hanggang sa dulo, kahanga-hanga kayo. Sa isang video na ito, nalaman ninyo ang isang katotohanang hinding-hindi sasabihin ng ospital. Ngayon may kapangyarihan na kayong tumanggi sa mga hindi kinakailangang pagsusuri. Habang ginagawa ko ang video na ito, nag-alala ako. Alam kong pagagalitan ako ng mga kapwa kong doktor. Ngunit hindi na ako maaaring manahimik. Napakarami kong nakitang pasyente na nagdusa dahil sa mga hindi kinakailangang pagsusuri. Kapag umabot sa 1 million views ang video na ito, gagawa ako ng pangalawang bahagi, 10 gamot na hindi iniinom ng mga doktor kapag lampas 70 na. Pindutin ang share button ngayon. Ipadala ito sa inyong mga kapatid at kaibigan. Kung pipindutin ninyo ang subscribe button, kayo ang unang makakatanggap ng impormasyon sa kalusugan na itinatago ng mga ospital. Pindutin din ang like. Ang bawat like ninyo ay magdadala ng video na ito sa mas maraming senior citizen. Magtatanong ako sa comments. Ano ang sisimulan ninyo ngayon? Pindutin ang 1 para sa pagkain ng itlog, 2 para sa 20 minutong paglalakad, at 3 para sa pagtawag sa kaibigan. At pagkatapos ng 1 linggo, mag-comment ulit. Sabihin, ginawa ko to sa loob ng 1 linggo, simulan ngayon. Ang isang maliit na gawin na iyon ang magpoprotekta sa inyong kalusugan. Mga kaibigan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang madalas na pagpunta sa ospital. Ito ay ang matalinong pagtanggi sa mga hindi kinakailangang pagsusuri. Huwag gawing pasyente ang isang malusog na katawan. Sabay-sabay tayong tumanda ng malusog. At panghuli, isa pa ang pagtanggi. Sa 5 pagsusuring ito ay hindi irresponsable. Ito ay isang matalinong pagpili. Ito ay mga bagay na opisyal ng inanunsyo ng American medical community. Wala kayong ginagawang mali. Maging malusog po kayo. Salamat po.